Barcelona, Espanya. Huli na tagsibol. Ang lungsod ay nag-vibrate sa mga ilaw, tunog at inaasahan. Ang mga restoran ay puno, ang mga bukal ng Pars de la Ciutadella ay sumayaw sa tunog ng isang hindi nakikitang orkestra, at sa mga burol ng Moncho. Isang mayaman at makapangyarihang tao ang naghahanda para sa pinakamalaking hakbang ng kanyang buhay pag-aasawa. Ang kanyang pangalan ay Alvaro Montero, tagapagmana ng isang imperyo ng mga marangyang hotel na umaabot sa buong Europa. Sa edad na 35 lamang, siya ang uri ng tao na naiinggit sa lahat gwapo, matikas, edukado, at may kayamanan na nakakuha ng mga headline. Ngunit, sa likod ng mga hitsura, si Alvaro ay nagdala ng mga peklat na hindi kayang pagalingin ng pera. Naulila mula noong edad na 12, itinayo niya ang kanyang mundo batay sa kontrol at pagpaplano. Hindi siya nagiwan ng puwang para sa pagkakataon. Hanggang sa makilala niya si Isabel Duarte, ang babaeng tila ginawa sa kanyang sukat sopistikado, mahiwaga at lubos na nakasisilaw. Nakilala ni Alvaro si Isabel sa isang charity auction sa Madrid. Siya ay EC para sa isang malaking art gallery at alam ng eksakto kung ano ang sasabihin, kung paano tumingin, kung paano kaakit-akit. Sa loob lamang ng ilang buwan, engaged na sila. Isang linggo pa lang bago ang kasal, tila maayos na ang lahat. Maliban sa isang detalye. Si Carmen Reyes, ang personal na katulong ni Alvaro, ay hindi nakikita sa paningin ng lipunan, ngunit mahalaga sa buhay ng negosyante. Sa loob ng 7 taon, siya ay nasa tabi niya sa bawat pagsasanib, paglalakbay at krisis. Inayos niya ang kanyang buhay ng perpekto, laging tahimik, palaging may paghuhusga. Si Carmen ay matalino, sensitibo, at bagamat hindi niya ito sinabi ng malakas, mahal niya si Alvaro nang may kasigyan na kahit siya mismo ay hindi niya naintindihan. Napanood niya, tahimik at naglingkod. At nagdusa siya. Nang hapong iyon, may hindi inaasahang pangako si Alvaro sa agenda. Nagpasya siyang bisitahin ang isa sa mga hotel ng grupo na inaayos at iginiit na mag-isa, kahit walang driver. Ngumiti si Carmen at sinabing, "Susuriin ko lang ang ilang detalye. Babalik ako bago kumain." Walang nag-aakala sa aksidente. Umuulan nang mawalan ng kontrol ang kotse ni Alvaro sa isang masikip na liko sa likod ng kalsada sa labas ng Girona. Bumagsak ang sasakyan at nahulog sa bangin. Natagpuan siya makalipas ang ilang oras, walang malay, na may maraming bali at malubhang pinsala sa utak. Ang diagnosis ay nagwawasak-induced coma na walang pag-asa ng paggaling. Agad na kinansela ang kasal. Naglaho na sa pansin si Isabel. Ang mga mamamahayag ay nagisip, nanginginig ang mga shareholder, at ang executive team ng hotel chain ay nagpunta sa emergency mode. Ngunit Carmen. Nanatili sa tabi niya si Carmen. Araw-araw, nakaupo siya sa tabi ni Alvaro sa pribadong ospital kung saan siya na ospital. Binasa niya ng malakas ang mga ulat ng kumpanya. Pinag-uusapan ang tungkol sa mga proyekto sa hinaharap, sinabi ang tungkol sa kalangitan ng Barcelona. At kapag walang nakakakita sa kanya, marahan niyang hinahawakan ang kanyang kamay at bumulong. Bumalik ka sa lalong madaling panahon. Marami ka pang buhay na dapat mabuhay. At marahil, alamin kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, maingat na muling lumitaw si Isabel sa mga party at event na ngayon ay kasama ng isang dayuhang mamumuhunan. Napakaganda ng pagkabigla para sa mga taong naniniwala sa perpektong kwento ng pag-ibig. Ngunit bagamat nakinig si Carmen sa mga chismis, hindi niya hinayaang maubos siya ng kapaitan. Alam niya na, kung magising si Alvaro, kakailanganin niya ang isang taong naniniwala sa kanya, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kung sino siya. Lumipas ang oras. 1 linggo. 2. 1 buwan. Hanggang sa isang tila ordinaryong umaga, pumasok si Carmen sa silid at natagpuan ang mga mata ni Alvaro na nakabukas, nakatuon sa kisam. Alvaro, tumakbo siya palapit sa kanya, ang kanyang puso ay tumitibok, dumilat siya, sinubukan niyang ilipat ang kanyang mga labi. Pinindot niya ang emergency button, umiiyak, dumating ang medical team. May mga palatandaan ng aktibidad. May pag-asa, ngunit sa paggising, darating ang mga katanungan at mga paghahayag. Dahil sa kanyang koma, narinig ni Alvaro ang mga tinig, makabuluhang presensya, naalala ko ang ilang mga bagay. At ang iba, hindi, ngunit isang pakiramdam ang nanatili, may nag-aalaga sa kanya.
Kailangan niyang malaman kung sino talaga ang nagmamahal sa kanya. Ang ospital kung saan na ospital si Alvaro ay ang pinakasophisticado sa Barcelona, na may malalaking bintana na nagpapapasok ng natural na liwanag, tahimik na mga pasilyo at state-of-the-art na kagamitan. Ngunit, para sa kanya, ang kapaligiran ay isang web ng nakalilito na mga imahe at tunog nang magising siya mula sa koma. Ang kanyang isipan ay tila isang bahay na bahagyang nawasak ng sunog, ang ilang mga silid ay buo. Ang iba ay hindi nakikilala. Naalala niya ang kanyang buhay sa negosyo, mga paglalakbay, mga pagpupulong, mga numero. Ngunit malabo ang kanyang emosyonal na alaala. Araw-araw ay naroon si Carmen. Noong una, sinubukan ng mga doktor na limitahan ang mga pagbisita upang maiwasan ang stress. Ngunit si Alvaro, kahit hindi niya alam ang kanyang pangalan, ay halatang kalmado nang pumasok siya, parang alam na ng puso. Ang nasa isipan, kinausap niya ito tulad ng dati, malumanay, malinaw at tapat. Iniwasan niyang banggitin si Isabel. Umiwas siya sa anumang pagsubok. Gusto ko lang siyang tulungan na mahanap muli ang kanyang sarili. Samantala, sa labas, kumukulo ang mundo ng korporasyon. Ang kawalan ni Alvaro ay nagbukas ng puwang para sa mga nakatagong interes sa loob ng board ng hotel chain. Ang kanyang pinsan na si Javier Montero ay mapanganib na malapit sa trono. Si Javier ay palaging ang ambisyosong anino ng pamilya mas matanda, hindi gaanong maliwanag at nahuhumaling sa pagpapatunay na siya ay mas mahusay dahil wala nang kakayahan si Alvaro. Pansamantalang pinamunuan ni Xavier ang pamumuno at tahimik na sinimulan niyang hubugin ang imperyo ayon sa kanyang sariling interes. Ngunit may mga hadlang. Si Carmen, bagamat wala siyang posisyon sa ehekutibo, ay kilala sa kanyang katalinuhan at walang limitasyong pag-akses sa pagpaplano ni Alvaro. Marami ang nakakaalam na siya ang tahimik na isip sa likod ng walang kapintasan na organisasyon ng negosyo. Sinubukan ni Javier na itulak siya palayo ng maingat na nag-aalok sa kanya ng sapilitang bakasyon, ngunit mariin siyang tumanggi, na nagsasabing, hanggat hindi makapagdesisyon si MC Montero para sa kanyang sarili, ako ang magiging lugar kung saan niya ako iniwan, mayroon man o walang pahintulot. Samantala, bumalik na naman sa balita si Isabel, sa isang social event sa Seville. Nakuhanan siya ng litrato kasama ang isang French investor na nagngangalang Toblant, na nakangiti ng husto para sa isang taong umano'y nagdadalamhati pa rin sa isang comatose boyfriend. Ang mga blog ng chismis ay tumuturo sa pag-ibigan, at ang mga kolumnista ay nagsimulang magtanong kung ang kanyang pag-ibig kay Alvaro ay totoo o isang pinggan lamang para sa kakayahang makita at katayuan. Si Alvaro, na ngayon ay nasa proseso ng rehabilitasyon, ay wala pa ring lakas na harapin ang nakaraan. Ngunit nagsimula siyang maramdaman ang mga tanong na lumilitaw na parang mga tinik sa ilalim ng kanyang balat. Sino ang bumisita sa kanya sa panahon ng koma? Sino ang umiyak para sa kanya? Sino ang nawala? Sino ang babaeng may malambot na kayumanggi na mga mata na kinausap? Pag-asa, hindi humihingi ng anumang kapalit, hindi nagsalita si Carmen tungkol sa kanyang nararamdaman, hindi niya kailanman ginawa. Ngunit napansin ng mga nurse at physical therapist ang paraan ng pag-aalaga niya sa bawat detalye, sa paggaling ni Alvaro, pag-aayos ng kanyang mga unan, pagginit ng kanyang mga kamay kapag malamig ang mga ito, pagbabasa lamang ng kanyang mga personal na mensahe kapag pinahintulutan, at hindi kailanman tumatawid sa mga hangganan ng profesionalismo. Sa kabila nito, may isang bagay sa pagitan nila, isang banayad na enerhiya, isang pag-ibig na hindi mapigilan. Isang gabi, habang natutulog si Alvaro, kinakausap ni Carmen ang isa sa pinakamatandang nurse sa lugar. Siya ay pagpunta sa mabawi. Sorry, sabi niya sa mahinang tinig. Kailan ko babalikan ang aking alaala? Malumanay na tanong ng nurse. Sa palagay mo ba ay maaalala ka niya? Paano kita tiningnan dati? Napabuntong hininga si Carmen. Hindi mahalaga. Gusto ko lang maging okay lang, kahit hindi ko alam kung gaano ko siya kamahal. Sa kabilang panig ng lungsod, nagtipon si Javier ng mga kaalyado. Ang pag-alis kay Alvaro mula sa negosyo para sa kabutihan ay isang bagay lamang ng oras. Alam niya na kung babalik ang kanyang pinsan sa pamumuno, mawawala ang lahat ng plano niya. Maingat ding nilapitan ni Isabel si Javier, at nagsimulang kumalat ang mga chismis bagong mag-asawa. Bagong alyansa, ang kwento ni Alvaro, Carmen, Isabel at Javier ay nagsimulang iguhit tulad ng isang tahimik na chessboard, kung saan ang bawat piyesa ay gumagalaw ng lihim, ang bawat intensyon ay nakabalatayo ng mga ngiti. Ngunit ang orasan ay tumatakbo. Hindi lamang nabawi ni Alvaro ang kamalayan, nabawi niya ang kanyang intuition, at may isang bagay sa loob niya na nagsasabi sa kanya may nagkukunwari.
At may nanatili, nahihirapan si Alvaro na lumakad sa mga pasilyo ng ospital, nakasandal sa tungkod at sinamahan ng kanyang physiotherapist. Ang bawat hakbang ay isang tagumpay laban sa koma na halos kumitil sa kanyang buhay. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay nanatiling hindi nakikita ang kahungkagan sa kanyang isipan. Naalala niya si Isabel, naalala niya na ikakasal na sila, ngunit may isang bagay na hindi nararapat. Hindi ako nakaramdam ng pangulila. Hindi ako nakaramdam ng sakit. Naramdaman. Distansya. Ewan ko ba, bulong niya isang araw kay Carmen, narito ang kanyang mukha, sa aking isipan, ngunit hindi ang tunog ng kanyang tinig. Hindi ang init, ang imahe lamang, nagatubili si Carmen, hindi niya tungkulin na punan ang mga kakulangan na iyon, tungkulin nila na protektahan ito. Siguro ang oras ay makakatulong sa iyo na maalala kung ano ang totoo. Na ito ay isang hitsura lamang, ng linggong iyon, hiniling ni Alvaro na maingat na bumalik sa punong himpilan ng kumpanya. Hindi pa ako handa sa mga tungkulin, pero gusto kong magmasid. Inayos ni Carmen ang lahat. Ngunit, nang dumating sila, nakakita sila ng mga hindi inaasahang pagbabago, mga bagong mukha sa lugar ng ekotibo, mga proyekto na naaprubahan ng walang konsultasyon, mga kontrata na nilagdaan ni Javier sa mga hindi kilalang kasosyo, si Alvaro, na parang isang dayuhan sa kanyang sariling imperyo, ay nanatiling mahinahon. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Sino ang magdedesisyon sa aking kalagayan? Pinagsama-sama ni Carmen ang detalyadong ulat na mailahat ng nagbago. Sa tuktok ng listahan, isang bagong estratehikong alyansa sa pagitan ng Montero Hotels at isang pangkat ng Pransya na pinamumunuan ni Toblant, ang bagong kasosyo ni Isabel. Ang mga piraso ay nagsisimula ng mahulog sa lugar ng gabing iyon. Inutusan ni Alvaro si Carmen na magayos ng hapunan kasama si Isabel. Gusto kong marinig ito. Upang malaman kung ano ang nangyari, itinago ni Carmen ang kanyang kalungkutan, ngunit pumayag siya sa kanyang kahilingan. Ang hapunan ay inayos sa isang nakareserbang restoran na tinatanaw ang dagat. Dumating si Isabel sa oras na may ensayo ng ngiti at walang kapintasan na damit. Alvaro, natutuwa akong makita kang ganito. Buhay, nabubuhay ako, ngunit mausisa, malamig niyang sagot, nawala, natawa si Isabel ng may kagandahang loob. Hindi naman ako doktor, naisip ko na mas mabuti na huwag nang magalala. Pinagmasdan siya ni Alvaro, ang kanyang mga kilos. Ang kanyang mga pause, hindi iyon nostalgia, ito ay kumikilos. Kasama mo na ba si Theo? Tanong niya, ng direkta, Alvaro. Life goes on, sabi niya, itinaas ang kanyang mga kamay, na tila humihingi ng tawad sa tadhana. Alam naming dalawa na ang aming pagsasama ay mas madiskarteng kaysa madamdamin, ang pariralang iyon ay nahulog na parang kidlat. Hindi sumagot si Alvaro, tumango lang siya, salamat sa iyong katapatan. Paglabas namin ng restaurant, nakasakay na sa kotse kasama si Carmen, nagtanong siya. Lagi ka bang kasama ko? Nagalinlangan siya sandali at pagkatapos ay sumagot. Ako ay kung saan ako dapat naroroon. Sa mga sumunod na araw, pinaigting ni Alvaro ang kanyang pagbabalik sa kumpanya. Sinimulan niyang tanungin ang mga desisyon ni Javier. Ayaw ko ng direktang komprontasyon, hindi pa. Ngunit napansin ito ni Javier. Nakita ko na nagising ka na gusto mong magdulot ng gulo, sabi ng pinsan sa isang pribadong pagpupulong. Gusto ko lang ibalik ang sa akin. Matibay na sagot ni Alvaro. Ngumiti si Javier nang may kamandag, mag-ingat ka, Alvaro. May mga bagay na nagbago, hindi lahat ng tao ay nasa tabi mo habang natutulog ka. Lalong lumakas ang tensyon sa pagitan ng dalawa, at sa mga pasilyo, pinalakas ni na Isabel at Javier ang relasyon, pinagmasdan ni Carmen ang lahat. Nag-iingat siya ng mga talaan, mga pagpupulong. Kahina-hinalang paggalaw, wala siyang sinabi kay Ivana. Hindi pa, alam niya na kailangan niyang pagsamahin ang mga piraso ng mag-isa. Sa ganitong paraan lamang siya magtitiwala sa kanyang sariling mga desisyon. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang file ng proyekto, nakakita si Alvaro ng isang liham. Ito ay mula sa kanyang ina, na isinulat bago siya namatay, na itinatago sa mga nakalimutang papeles. Pinag-uusapan niya ang tunay na pag-ibig, tungkol sa kung paano ipinapakita ang pag-ibig sa mga kilos. Hindi sa mga pangako, tungkol sa kung paano. Siya, si Alvaro, ay kailangang maghanap ng isang tao na mananatili kahit na ang lahat ay bumagsak. 3 beses niyang binasa ang sulat. Pagkatapos ay tiningnan niya si Carmen na nakaupo sa tapat niya at nagsusulat ng email. May isang bagay na nagsimulang sumakit sa kanyang dibdib. Carmen, bakit hindi ka pa umalis? Tumingin siya sa kanya. Basa-basa ang kanyang mga mata, ngunit matatag na sumagot. Kasi kailangan mo ng isang tao na mag-iingat.
Kahit na hindi mo ito mapapansin, napatingin si Alvaro sa malayo. Alam kong may sagot doon. Ngunit masyado pang maaga upang lubos na maunawaan siya. Samantala, pinabilis ni Javier ang kanyang mga plano. Nagpatawag siya ng lihim na pagpupulong sa mga mamumuhunan. Ang layunin bumoto para sa tiyak na pagreretiro ni Alvaro mula sa posisyon ng C, na nagsasabing emosyonal at pisikal na kawalang tatak. Sa tabi ni Isabel, naniniwala si Javier na kaya niyang kumbinsihin ang mga shareholder, ngunit ang hindi ko alam. Ito ay na si Alvaro ay mas gising kaysa dati, ngayon ay naiintindihan na niya kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya. At sino ang gumamit lamang nito. Malapit na ang araw ng pagpupulong ng konseho, ang tensyon ay sumala sa mga pasilyo ng punong himpilan ng Montero Hotels na parang malamig at hindi nakikitang agos. Si Carmen, na mas maingat kaysa dati, ay nagsimulang maingat na gumuhit ng mapa ng mga kaalyado at kalaban ni Alvaro. Alam ko na ang bawat boto ay binibilang, at na si Javier ay naglalaro ng mga whole card. Ngunit hindi siya nag-iisa. Si Santiago Beltran, ang legal director ng kumpanya sa loob ng higit sa isang dekada, ay isang maingat na tao na may isang tahimik na tinig at isang mapagmasid na tingin. Hindi siya kailanman nagpakita ng simpatya para kay Javier at, bagamat pinanatili niya ang isang neutralidad sa publiko, hinanap niya si Carmen ng pribado. Nais niyang ibenta ang bahagi ng kadena sa grupong Frances. Hindi lang ito estratehiya. Ito ay paghihiganti. Si Alvaro ang laging napili. Noon pa man ay kinamumuhian iyon ni Javier. Maingat na nakikinig sa kanya si Carmen. Susubukan mong iwaksi si Alvaro sa kadahilan ng walang katatagan. Ngunit siya ay mas malinaw kaysa sa marami sa mga naroon. Patunayan mo na, sabi ni Santiago bago umalis. Samantala, nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkabalisa si Elizabeth. Si Javier ay masyadong ambisyoso, masyadong agresibo, at walang kaakit-akit o emosyonal na balance ni Alvaro. Isang gabi, habang nagtatalo sila tungkol sa mga kontrata sa mga Frances, sumabog siya. Hindi ka si Alvaro. At hindi ka kailanman magiging. Mabuti na lang at malamig ang hangin, sagot ni Javier, malamig na parang yelo. Hindi ko kailangang mahalin. Kailangan ko lang manalo. Sa panig ni Alvaro, iminungkahi ni Carmen ang isang matapang na ideya upang isulong ang kanyang formal na pagbabalik sa pamamagitan ng isang pagtatanghal sa mga shareholder na suportado ng mga medikal na ulat na nagpapatunay ng kanyang paggaling. Ito ay isang mapanganib na hakbang, ngunit kinakailangan. Habang inihahanda nila ang lahat, isang bagong tahimik na suplot ang lumitaw ng magkatulad si Luis, anak ng dating hardinero ng pamilyang Montero, ay nagsimulang magtrabaho bilang intern sa area. Siya ay isang mahiyain na binata, ngunit may mahusay na kasanayan sa teknolohikal na natuklasan halos hindi sinasadya naka-encrypt na mga folder sa mga panloob na server na may kahinahinalang mga transaksyon na nakalink sa Javier at Toblan. Lumapit si Luis kay Carmen dahil alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito. Natagpuan ko ang mga tinanggal na email. Nakatagong mga spreadsheet. Paglilipat sa mga account sa mga tax haven. Kung ito ay makakakuha sa tamang mga kamay, Javier, hindi lamang mawawala ang kumpanya, maaari siyang pumunta sa bilangguan. Nabigla si Carmen. Ngunit nanatiling kalmado siya. Walang makakaalam na ikaw ang nakatagpo nito. Hindi pa. Sa tulong ni Santiago, sinimulan niyang bumuo ng isang kumpletong dokumento. Ngunit maikli ang oras. Ang pagpupulong ay gaganapin sa loob lamang ng 3 araw. Kasabay nito, ipinagpatuloy ni Alvaro ang kanyang proseso ng emosyonal na muling pagtatayo. Nagsimula na siyang magkaroon ng mga flashes ng memorya ng oras na nakumatos. Mga tinig, tunog, mga damdamin. Sa lahat ng ito, ang palaging presensya ay ang presensya ni Carmen. Makinis, persistent. Siya lang ang hindi niya iniwan. Isang maulan na gabi, sa kanyang apartment, na binago matapos ang aksidente, nanatiling tahimik si Alvaro ng mahabang minuto sa harap ng pugon. Nang mapansin ni Carmen ang matagal na katahimikan, nagtanong, "Okay ka lang ba?" Tiningnan niya ito na para bang first time niya itong makita. "Naaalala ko. Nakahiga ako. Nakulong sa loob ng aking sarili. At nakikinig sa iyo. Araw-araw. Binasa mo ako. Pinag-uusapan mo ang tungkol sa buhay. At hiniling mo sa akin na bumalik." Nanatiling hindi gumagalaw si Carmen.
Lumapit si Alvaro na may mabagal na hakbang at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka umalis? Umiti siya, hindi niya mapigilan ang isang luha. Dahil mahal kita. Kahit na hindi mo kailanman nadarama ang parehong paraan. Gusto ko lang mabuhay ka. Hindi siya sumagot. Ngunit hindi niya binitawan ang kanyang kamay. Kinaumagahan, nakita ni Carmen ang isang sulat sa mesa na isinulat ni Alvaro. Sa ngayon, magsisimula na akong lumaban. Hindi sa pamamagitan ng akin. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy kang nakatayo habang wala ako. At sa gayon, naghanda si Alvaro na harapin ang lahat ng itinayo sa kanyang kawalan mga huwad na alyansa, maruming laro at mga nakatagong katotohanan. At sa tabi niya, sa wakas, isang taong hindi kailanman nagnanais ng anumang bagay. Maliban na lamang sa pagkikita nito muli sa kabuuan nito. Samantala, tinipon ni Javier ang kanyang mga kaalyado para sa malaking kudeta. Ngunit hindi ko alam. Nagsisimula pa lang ang tunay na laro ng chess. Ang pambihirang pagpupulong ng lupon ng Montero Hotels ay gaganapin sa isang pribadong silid ng kaganapan ng Montero Majestic Hotel, ang una at pinakasagisag ng buong kadena. Inihanda ni Javier ang lahat ng may katumpakan sa radong alyansa, na impluwensyahan ang mga boto, manipulahin ang mga file, upang bigyang katwiran ang tiyak na pagtanggal kay Alvaro bilang siya ay tiwala. Ni hindi man lang siya nagabala na tingnan kung sino ang nagkumpirma sa kanyang pagdalo. Para sa kanya, si Alvaro ay isang anino parinisang mahina, hindi matatag na emosyonal na tao na hindi magkakaroon ng lakas ng loob na harapin siya. Ngunit nang umagang iyon, nang pumasok siya sa silid, natigil si Javier nang makita niya si Alvaro na nakatayo, sa tabi ng pangunahing mesa, nakasuot ng walang kapintasan na Amerikana, kasama sina Carmen at Santiago Beltran. Javier, sabi ni Alvaro, na may bahagyang tumango, mabuti na lang at dumating ka. Isang bulong ang tumakbo sa buong silid. Nagkatinginan ang ilang tagapayo. Si Isabel, na nakaupo sa tabi ni Javier, ay mukhang hindi komportable na nag-cross ng kanyang mga braso na parang isang hindi sinasadyang reflex. Akala ko gumagaling ka pa rin, sabi ni Javier, na nagkukunwaring magiliw. Ako nga, matatag na sagot ni Alvaro. Ngunit ngayon handa na ako. Sa palagay ko lahat ng tao dito ay nararapat na marinig ang ilang katotohanan bago gumawa ng desisyon. Ipinamahagi ni Santiago ang mga folder na may mga nakalimbag na dokumento. Inikonekta ni Carmen ang laptop sa main screen. Isa-isa, ang data ay nagsimulang magpakita mga kadudadudang transaksyon, mga kontrata na may mga sugnay na nakakapinsala sa kumpanya, mga paggalaw sa pananalapi sa grupo ni Toblant na nakompromiso ang kontrol ng shareholder ng chain. Lahat ay naroon. Namutla si Javier. Ito ay walang katuturan. Sigaw niya, tumayo sa kanyang mga paa. Ang pananaliksik na ito ay isinagawa ng walang pahintulot. Ang babaeng ito, itinuro niya kay Carmen ay lumampas sa lahat ng mga limitasyon. Nanatiling kalmado si Alvaro, si Carmen lang ang nag-aalaga sa akin, kung ano ang pag-aari ng aking pamilya, habang nakikipaglaban ako para sa buhay ko, sinisikap mong maging mayari ng isang bagay na hindi mo kailanman pag-aari. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumabalot sa silid. Tiningnan ni Isabel si Javier na para bang may nakita siyang estranghero. Sa kauna-unahang pagkakataon, tila napagtanto niya na mali ang taya niya sa kabayo. Tumayo siya, bumulong ng isang bagay na hindi maintindihan. At umalis sa lugar, napatingin si Javier sa mga tagapayo. Makikinig ka ba sa kanya? Ilang buwan na siyang nakumatos, ito ay hindi matatag. Hindi man lang niya naaalala kung sino siya. Huminga ng malalim si Alvaro. Baka may nakalimutan na ako. Ngunit naalala ko kung ano ang mahalaga, sino ang nasa tabi ko, ano ang kahulugan ng katapatan. Sa ngayon, hindi lang ako nag-umpisa sa pag-aartista. Bumalik ako bilang isang tao na nakakaalam kung sino siya, sino ang kanilang mga kaaway. Ang botohan ay naganap kaagad. Isa-isa nilang ipinahayag ang kanilang desisyon. Opisyal na naibalik si Alvaro sa kanyang posisyon bilang tinanggal si Javier at binuksan ang formal na investigasyon laban sa kanya. Makalipas ang ilang oras, mahinahon na naglakad si Alvaro sa mga pasilyo ng hotel. Sa kanyang tabi, Carmen, wala ni isa man sa kanila ang nagsabi ng isang salita. Masyado nang mabigat ang sandaling iyon para mapuno ng mga simpleng parirala. Nang lumabas siya sa observation deck sa itaas na palapag, sa ilalim ng gininto ang kalangitan sa gabi, sa wakas ay nagsalita si Alvaro.
Nang mangyari ang lahat ng bumagsak ang kotse. Akala ko ito na ang katapusan, at marahil ito ay hindi ang katapusan ng buhay. Ngunit ng isang ilusyon, tiningnan niya ito ng malalim. Si Isabel ay bahagi ng isang ideya para sa hinaharap na naimbento ko. Isang magandang kinabukasan. Ngunit walang mga ugat, ikaw, Carmen. Ikaw ang sahig, ang katotohanan. Matagal na akong bulag, tumingin siya sa ibaba, tumitibok ang kanyang puso. Hindi naman ako nang hihingi ng kahit ano. Hindi ko inaasahan na ikaw ay. Ngunit kailangan kong sabihin ito, naputol siya, matibay ang kanyang tinig, minahal mo ako sa katahimikan. Ngayon, natutunan kong mahalin ka sa lahat ng mga salitang nararapat mong marinig. Napatingin sa kanya si Carmen. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, sa kauna-unahang pagkakataon. Hinawakan ni Alvaro ang kanyang kamay sa harap ng mundo at hindi bilang isang kilos ng pasasalamat, kundi ng pagpili. Nang gabing iyon, umalis si Isabel sa bansa, na nagnanais na magsimulang muli mula sa pansin. Si Javier ay inalalaya ng mga abogado sa kanyang apartment, kung saan siya mananatili sa ilalim ng house arrest hanggang sa paglilitis, at ang Montero Hotels ay muling simbolo ng muling pagsilang. Ngunit mas mahalaga kaysa sa pagsave ng isang kumpanya. Iniligtas ni Alvaro ang kanyang sarili. Ngayon alam na niya kung sino talaga ang nagmamahal sa kanya. Sa mga araw pagkatapos ng pulong ng board, ang mga headline sa mga pahayagan ay tila diretso mula sa isang script ng pelikula. Ang ICC ay nagising mula sa koma at nabawi ang imperyo sa makasaysayang boto. Nabigo ang kudeta ng korporasyon pinsan at dating kasintahan ni Alvaro Montero ay iniimbestigahan. Ang babaeng nanatili sino si Carmen Reyes, ang maingat na katulong na nagligtas sa imperyo ng Montero. Si Alvaro, na ngayon ay bumalik sa timon ng kumpanya, ay gumawa ng isang matapang na desisyon. Kinansela niya ang lahat ng mga kontrata na nilagdaan ni Javier sa pangkat ng Pransya, kahit na alam na maaari itong maglabas ng mga demanda. Mas gugustuhin niyang harapin ang mga legal na labanan kaysa ibigay ang kinabukasan ng kanyang pamana sa mga taong nagtaksil sa kanyang tiwala. Sa sorpresa ng marami, sinuportahan siya ng mga shareholder. Ang kanyang matatag, malinaw, at balansing emosyonal na paninindigan ay nabawi ang paggalang na pinaniniwalaan ng marami na nawala magpakailanman. Sa loob, binago niya ang mga pangunahing posisyon na nagtataguyod ng mga tapat na empleyado na nagpapanatili ng kumpanya na buhay sa panahon ng kanyang kawalan. Si Santiago ay hinirang na permanenteng legal director at si Carmen. Nakatanggap si Carmen ng isang hindi inaasahang panukala upang maging kanyang direktang tagapayo ng ekotibo na may buong kapangyarihan na lumahok sa mataas na antas ng mga estratehikong desisyon. Tinanggihan niya ito noong una. Ayokong mawalan ng pag-asa, Alvaro. Hindi ito pakikiramay, sagot niya. Ito ay pagkilala. Sa kalaunan, tinanggap niya. Ngunit pinananatiling nakareserba ang kanyang estilo, nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, tulad ng dati. Hindi naman naghanap ng palakpakan si Carmen. Layunin lang, samantala, hindi naman nagbigay ng interview si Isabel. Nawala siya sa mga social network, naglakbay sa Pransya kasama si To, ngunit hindi nagtagal ay naputol ang relasyon. Ginamit din niya ito. Pagkatapos ay naunawaan niya na hindi niya kailanman minahal si Alvaro. Mahal niya ang kanyang imahe, ang kanyang katayuan, ang kanyang kinang. Nang mawala ang lahat, nawalan siya ng interes, at nang bumalik siya ng mas malakas. Wala na akong pwesto sa tabi niya. Si Javier, sa kabila ng mga pagsisikap ng kanyang depensa, ay formal na inakusahan ng pandaraya, pang-aabuso sa kapangyarihan at tangkang maling paggamit ng kumpanya. Sa ilalim ng impluwensya ng pamilyang Montero, nakuha niya ang benepisyo ng bukas na rehimen, ngunit hindi na siya muling nagtrabaho sa industriya ng hotel. Ibinenta niya ang kanyang mga bahagi at lumipat sa loob ng lupain. Malayo sa mga mata na humuhusga sa kanya, si Alvaro, para sa kanyang bahagi, ay nagsimulang hatiin ang kanyang oras sa pagitan ng mga tanggapan ng korporasyon at ng Montero Institute of Social Responsibility, isang pundasyon na nilikha ng kanyang mga magulang at nakalimutan sa ginintuang taon ng kumpanya. Nagpasya siyang muling buhayin ito na may pagtuon sa edukasyon, pagsasama at suporta para sa mga biktima ng mga aksidente at bilang isang paraan ng pagbibigay pabalik para sa himala na naranasan niya, isang umaga ng taglagas. Sa panahon ng isang mensahe sa Institute, tumigil si Alvaro sa harap ng isang auditorium na puno ng mga kabataang mag-aaral. Sinabi niya ang isang bagay na naantig sa puso ng lahat ng naroroon. Ang pera ay isang mahusay na kasangkapan, ngunit hindi ito dapat maging batayan ng pag-ibig. Minsan, ang pag-ibig ang tanging paraan na nagpapanatili ng buhay sa isang tao.
Napatingin sa kanya si Alvaro ng may pagmamalaki. Alam niya na hindi lamang isang babae ang natagpuan niya, kundi isang buong kaluluwa. Isang tao na, bagamat hindi nakikita sa loob ng maraming taon, ngayon ay nagniningning na may sariling liwanag. At siya, nagniningning din ito. Ngunit sa ibang paraan. Hindi na bilang isang milyonaryo, kundi bilang isang taong nagising. Na siya ay nahulog, pinagtaksilan, pinabayaan. Gayunman, pinili niyang magmahal muli. Pinili niyang magtiwala. Pinili niyang manatili. Ang halalan na iyon, kasing simple nito, ay ang kanyang pinakadakilang tagumpay. At sa bagong bersyon ng kanyang sarili, alam niya ito ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung paano ito nagsisimula. Sino ba naman ang mananatili hanggang sa wakas? Kitang-kita ang tagumpay ng bagong yugto ng Montero Hotels. Ang kita ay lumalaki, ang mga empleyado ay mas motivated, at ang pampublikong imahe ng tatak ay naibalik sa nakakagulat na paraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng katatagan na iyon, isang huling anino ang papalapit na. Tahimik at mapanganib. Sa panahon ng isang panlabas na pag-audit na hinihingi ng mga bagong mamumuhunan sa Europa na interesadong sumali sa grupo, isang nakababahalang natuklasan ang lumitaw isang lumang file na tinanggal mula sa mga ulat ni Javier, na may mga indikasyon na siya, Isabel at Do ay nag-divert ng isang milyonaryong halaga mula sa kumpanya sa panahon ng koma ni Alvaro. Hindi lamang ito isang moral na pagtataksilito ay isang malawakang krimen sa pananalapi. Matapos suriin ni Santiago ang mga dokumento, kinumpirma. Gayunpaman, kung ito ay tumagas bago ang isang formal na aksyon, maaari itong makaapekto sa stock market. Ngunit kung hindi tayo kumilos, magiging kasabwat tayo. Naramdaman ni Alvaro ang bigat ng desisyon. Maaari niyang ilibing ang lahat, maiwasan ang iskandalo, protektahan ang imahe ng kumpanya. O kaya naman ay kumilos sa katotohanan, alam na ito ay magiging pambansang balita. Nagkulong siya sa kanyang opisina para mag-isip. Pumasok si Carmen ang hindi kumakatok na may hawak na isang tasa ng tsaa. Alam mo naman na hindi ka nag-iisa, di ba? Alam ko. Ngunit kung minsan, pakiramdam ko ay nasa koma pa rin ako. Na para bang masyado nang mabigat ang lahat. Isang maling hakbang at ang lahat ay bumagsak. Lumapit siya. Pagkatapos kung mahulog ka, hayaan itong maging sa katotohanan. Isang kasinungalingan ang nagpabagsak sa iyo nang walang malay minsan. Ang mga katagang iyon ang kailangan ko. Kinabukasan, nagpatawag ng press conference si Alvaro. Kasama ang kanyang mga abogado at lupon ng mga direktor, inihayag niya ang data ng audit at inihayag na ang kumpanya ay makikipagtulungan sa lahat ng mga pagsisiyasat. Ipinahayag niya sa isang matatag at malinaw na tinig. Ang Montero Hotels ay itinayo sa mga halaga. At ang mga halaga ay hindi mapag-usapan. Kahit na ang mga taong nasa tabi ko noon. Ang iskandalo ay kaagad. Ang mga headline ay sumabog sa media sa Espanya at Europa. Naglabas ang Interpol ng warrant of arrest para kina Tobland at Isabel Duarte, na nasa labas ng bansa. Si Javier, na nasa probation pa rin, ay muling ipinatawag para magpatotoo. Ang epekto sa merkado ay pansamantala, ngunit ang paggalang sa integridad ni Alvaro ay lumago ng malaki. Sa loob ng kumpanya, tensyonado ang kapaligiran. Nangangamba ang ilang lider na ang iskandalo ay makasisira sa tatak ng hindi na maibabalik pa. Ang iba naman ay humanga sa kanyang katapangan. At si Carmen? Pakiramdam ni Carmen ay malapit na ang pinakamahalagang sandali. Nararamdaman mo ba ito? Isang gabi ay tinanong niya si Alvaro. Pakiramdam ano? Na ang kwentong ito ay malapit nang magsara ng isang siklo. Isang bagay na nagsimula noong ikakasal ka na. At natapos ito sa pag-alam mo kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo. Tiningnan siya ni Alvaro sa mga mata. Hindi ako nag-asawa. Ngunit kahit paano ang aksidente na iyon. Pinagsama niya ako sa taong dapat kong piliin sa simula pa lang. Mas malakas sila. Mas nagkakaisa. Higit na may kamalayan. Ngunit mayroon pa ring isang hakbang na dapat gawin. Nagpasya si Alvaro na, kapag nalutas na ang kaso sa korte, gagawa siya ng mahalagang anunsyo. Hindi negosyo. Mga tauhan. Nais niyang malaman ng lahat hindi dahil sa diskarte, hindi dahil sa marketing kundi dahil hindi na siya natatakot na ipakita ang dati niyang itinatago ang kanyang damdamin.
Nang sumunod na linggo, pinahintulutan ng hukom sa kaso ang opisyal na paglabas ng mga warrant ng pag-aresto at kinumpirma na ang mga responsable ay sinusubaybayan sa internasyonal. Ang reputasyon ng Montero Hotels, sa halip na bumagsak, ay pinalakas. Panahon na para tapusin ang isang siklo. At upang buksan ang isa pa. Nagorganisa si Alvaro ng isang espesyal na kaganapan, isang pribadong cocktail party para sa mga empleyado ng network, kung saan ibibigay niya ang kanyang talumpati sa pagtatapos ng taon at ipahayag sa publiko ang bagong yugto ng kumpanya. At ng kanyang buhay. Nang malaman ito ni Carmen, kinakabahan siya. Akala ko may iba pa siyang pinaghahandaan. Ngunit hindi siya nagtanong. Naghintay lang siya. Na may tibok ng puso. Sa gabing iyon, sa harap ng lahat, may hindi inaasahang mangyayari. Isang bagay na hindi nakasulat sa anumang estratehikong plano. Puno na ang event room ng Montero Majestic Hotel. Daan-daang mga empleyado, ehekutibo, panauhin at mamamahayag ang sumakop sa eleganteng pinalamusyan na espasyo para sa kaganapan sa pagtatapos ng taon. Ang kapaligiran ay isa sa pagdiriwang, ngunit din ng pag-asa. Si Alvaro Montero, ang lalaking bumangon mula sa koma, ang iskandalo at ang mga anino ng pagtataksil, ay magbibigay sana ng talumpati na alam ng lahat. Ito ay magiging hindi malilimutan. Napatingin si Carmen mula sa mga pakpak. Nakasuot siya ng simple ngunit matikas na damit, maingat tulad ng dati. Ang kanyang puso ay tumibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang intuwisyon na mahirap baliwalain ang gabing iyon ay magbabago ng lahat. Nang umakyat sa entablado si Alvaro, natahimik ang mga tao. Malambot na ilaw ang nagliliwanag sa kanyang mukha. Siya ay tahimik at tiwala sa sarili at the same time. Inilipat. Tiningnan niya ang lahat at nagsimula. Noong nagsimula ang taon na ito, nagpaplano ako ng kasal ko. Inihahanda ko ang aking sarili para sa kung ano, sa teorya, ang magiging malaking hakbang ng aking buhay. Ngunit ang buhay, sa lahat ng tahimik na karunungan, ay nagpasya na pigilan ako. Tumigil siya. Napatingin siya sa audience. Ang aksidente, ang koma, ang pagtataksil. Lahat ng iyon ay maaaring sirain ako. Ngunit, sa ilang kadahilanan, hindi niya ginawa. Dahil habang nakahiga ako nang hindi gumagalaw, nahuli sa pagitan ng buhay at kamatayan, may isang tinig na tumatawag sa akin pabalik. Isang patuloy na presensya. Isang tao na hindi ako iniwan na nag-iisa kahit isang araw. Nagkatinginan ang mga dumalo. Marami ang nakakaalam kung sino ang tinutukoy niya. Ang iba naman ay nagsisimula ng maunawaan. Ang taong iyon ay hindi kailanman humingi ng kahit ano. Hindi siya kailanman naghanap ng mga kamera. Hindi niya kailanman sinubukang lumapit ng walang interes. Basta, nanatili siya. Nanatili siya kapag mas madali siyang umalis. Nang umalis na ang lahat, nanatili siya. Pagkatapos ay bumaba si Alvaro mula sa entablado. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa paligid ng silid. Sinundan siya ng spotlight. Sa harap ng lahat, tumigil siya sa harap mismo ni Carmen. Binuksan niya ang kanyang mga mata, nagulat siya. Sinubukan niyang tumayo, ngunit inabot niya ito para manatiling nakaupo. Carmen Reyes, ikaw lang ang aking katiyakan sa pinakawalang katiyakan na sandali ng aking buhay. Sa ngayon, hindi ko nais na mabuhay ng isa pang araw nang wala ka sa aking tabi. Hindi bilang katulong. Hindi bilang isang anino. Ngunit bilang aking kapareha sa buhay. Isang sama-samang buntong hininga ang tumakbo sa buong silid. Pagkatapos ay lumuhod si Alvaro sa kanyang harapan, kumuha ng isang maliit na kahon ng velvet mula sa kanyang bulsa, at binuksan ito, isang maingat na singsing, na gawa sa puting ginto, walang mga kumikislap na bato eksakto tulad ng gusto niya. Gusto kitang pakasalan, Carmen. Hindi dahil ikaw ay nanatili. Pero dahil ngayon gusto ko ring manatili. Magpakailanman. Nagsimulang tumulo ang luha sa mukha ni Carmen. Umiling siya, hindi makapagsalita. Ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Say yes, nakangiti niyang sabi. Nanginig siya. At pagkatapos ay sumagot siya. Palakpakan ang silid. Tumayo ang mga empleyado. May mga taong umiiyak. Ang iba naman ay pumalakpak ng malakas.
Ito ay hindi lamang isang panukala sa kasalito ay ang tagumpay ng tahimik na pag-ibig sa maingay na interes, ng katotohanan sa hitsura, ng presensya sa pangako. Bumalik sa entablado, kamay sa kamay ni Carmen, tinapos ni Alvaro ang kanyang talumpati. Minsan, sinisira tayo ng buhay para ipakita sa atin kung sino talaga ang nasa tabi natin. At kapag natuklasan mo na, hindi ka na muling tatanggap ng mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Sa ngayon, alam ko na kung sino ako. At alam ko kung sino ang kasama ko, hindi dahil sa kapalaran ko. Ngunit sa kabila nito, salamat Carmen, sa pagtuturo sa akin ng tunay na pag-ibig. Hindi na kailangan ng stage. Ngunit kapag nakasakay ka sa isa, nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa iba. Sumabog ang mga flash. Ang mga kamera ay nag-broadcast ng live. Ngunit para kay Alvaro, iisa lang ang tao sa kwartong iyon. Hinalikan niya ito ng magiliw, napapaligiran ng maraming tao, ngunit nababalot lamang ng pagmamahal nito. Sa kabilang panig ng mundo, nang makita ang balita sa isang international portal, pinatay ni Isabel ang kanyang cellphone nang hindi nagsasalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng galit. Naramdaman lang niya. Walang laman. Binasa ni Javier ang mga headline na tila pinag-iisipan niya ang kanyang sariling pagkatalo. Huli na niyang naunawaan na ang kapangyarihan ay hindi pumipigil sa sinuman. Pag-ibig. At sa Espanya, sa isang silid na nailawan ng pananampalataya, pagpapabuti sa sarili at bagong pagsisimula, ipinagdiwang ni Alvaro at Carmen ang kasukdulan. Hindi isang engkanto tale. Ngunit ng isang tunay na kwento na binuo ng hakbang-hakbang, araw-araw, sa pinakatahimik at hindi masira na anyo ng pag-ibig pagiging permanente. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mangyari ang kaganapan sa Hotel Montero Majestic. Ang buhay ay naging mas magaan. Ngunit may higit pang katotohanan. Sina Carmen at Alvaro ay magkasintahan, ngunit hindi sila nagmamadali. Namuhay sila sa bawat yugto ng mahinahon. Alam na ang pinakamahalagang bagay ay nabuklod na ang pangako na manatili, lumago ng magkasama, pumili ng isa't isa araw-araw. Lumipat sila sa isang bahay sa labas ng Barcelona, malayo sa abalang bilis ng mga opisina at pansin. Doon, nagtatanim sila ng isang maliit na hardin ng gulay, naglalakad kasama ang dalawang aso na kanilang inampon at tinatanggap ang kanilang pinakamalapit na kaibigan tuwing Sabado at Linggo. Walang marangya, ngunit ang lahat ay puno ng kahulugan. Sa Montero Hotels, ang mga bunga ng bagong panahon ay namumulaklak. Ang Montero Institute ay lumalawak na ngayon ay may mga tanggapan sa Valencia, Seville at Zaragoza. Ang Aurora Project ay nakatanggap ng pambansa at internasyonal na mga parangal. Si Carmen ay madalas na inanyayahan na magturo tungkol sa pamumuno at integridad ng kababaihan sa kapaligiran ng korporasyon palaging may kanyang simpleng estilo at likas na pagpapakumbaba. Si Alvaro, sa kanyang bahagi, ay naging isang benchmark hindi lamang bilang isang negosyante, ngunit bilang isang simbolo ng emosyonal na pagtagumpayan. Sumulat siya ng isang aklat na pinamagatang Quiet si Qued Sino ang Nanatili, kung saan isinalaysay niya ang kanyang karanasan sa panahon ng koma at kung paano niya natuklasan na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumisigaw. Nananatili lang ito. Sa mga huling pahina, isinulat niya, "Kapag malapit na akong mamatay, naramdaman ko ang isang bagay na sumusuporta sa akin. Hindi ito pisikal na kamay, kundi isang presensya. Isang katatagan. Pagkagising ko, ilang buwan na akong nag-iisip kung ano ang naramdaman ko. Hanggang sa naunawaan ko ito ay ang pag-ibig ng isang taong hindi sumusuko sa akin. Isang taong nagmamahal sa akin sa katahimikan, sa pag-aalaga, sa pangaraw-araw na presensya. Sa ngayon, alam ko na mas malaki ang halaga nito kaysa sa anumang kayamanan." Binasa ni Carmen ang fragment na iyon sa unang pagkakataon na nakaupo sa hardin ng kanyang bahay. Kasama si Alvaro sa kanyang tabi, binabasa ito ng malakas. Wala siyang sinabi. Ipinatong lang niya ang ulo sa balikat niya. At doon, sa ilalim ng asul na kalangitan at pagawit ng mga ibon, walang pag-aalinlangan ang pag-ibig na ipinanganak ng katotohanan ay hindi nangangailangan ng magagandang salita. Presensya lamang. Sama-sama, isinara nila ang isang siklo ng kalungkutan, pagkawala at muling pagsilang. At sinimulan nila ang isang bago, kung saan ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang nakaplanong hinaharap, ngunit ang ibinahaging kasalukuyan.
Dahil sa pagtatapos ng lahat ng ito, ang talagang mahalaga ay kung sino ang nanatili nang umalis ang mundo. At ang taong iyon, para kay Alvaro, ay palaging may pangalan. At lagi siyang naroroon. Pagkalipas ng 1 taon, sa parehong hardin kung saan napakaraming tahimik na pag-uusap ang naganap, sina Alvaro at Carmen ay nagpalitan ng mga panata sa isang matalik na seremonya, kasama lamang ang kanilang pinakamalapit na kaibigan. Walang mga litratista, walang mga pabalat, walang pagmalaki. Pag-ibig, pagiging simple at katotohanan lamang. Habang nagsasabi sila ng mahina ang ihip ng hangin na parang bulong ng buhay na kinikilala ang nakumpletong pag-ikot. Doon, bago ang mga taong talagang nanatili, ipinagdiriwang nila ang uri ng pag-ibig na hindi nagsisimula sa labis na simbuyo ng damdamin, ngunit may pag-iingat. Sa pasensya. Sa presensya. Ang pag-ibig na nakaligtas sa mga koma, pagkahulog, pagtataksil at katahimikan. Ang pag-ibig na nananatili lamang. Kung ang kwentong ito ay naantig ang iyong puso, ibahagi ito sa taong alam mong laging nasa tabi mo, kahit na ang lahat ay tila gumuho. Minsan ang tahimik na presensya ng isang tao ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga salita sa mundo. Mag-iwan sa amin sa mga komento. Sino ang nanatili sa iyo sa iyong pinakamasamang sandali? At kung naghihintay ka pa rin para sa isang taong tulad nito, maniwala. Ang tunay na pag-ibig ay laging lumilitaw. At hindi siya umalis. Tulad ng mag-subscribe sa channel at awan ang kampanilya upang makatanggap ng higit pang mga kapanapanabik na kwento tulad nito. Dahil ang tunay na pag-ibig ay karapat-dapat na sabihin at mabuhay.